Itong word na 'to kasi, na-amaze lang po ako dahil, ah, 'yan po, ito po nakita ko po 'to sa Facebook and then shinare ko po 'yan. Meron kasi din akong mga friends na nagse-share ng mga ganyan, kahit ganyan lang po. Thank you po ano, Pastor JP. 'To konting testimony ko lang po ito, na testimony ko po how I can say God is communicating me or talking to me sa pamagitan po ng kagaya niyan, sa kahit dito po sa Facebook, basta po mga word niya, 'yan nababasa ko po. Ay sabi dito, "The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Whoso offereth praise glorified me, and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of God." And so on ano. And then nung kagabi po, sabi ko po kagabi na nag-pray po ako na, "Lord, yung singit-singit lang po kasi sa break time ko lang po kasi, talk to me and give me your word." So, inopen ko po yung ano, yung Bible at ito po yung nabuklat ko kasi sabi ko, "Give me a word, Lord." And then, yan po ang nabuklat ko. Actually ano yan siya, sa Bible 'no, merong chapter 99, 100, 101. Pero sabi ko, bakit ito yung pagbuklat ko po sa Bible, siyempre na ano po, nandoon po lahat na chapter 98, 99, 100, and 101 ko. Bakit Lord, every time na hingi ako sa'yo ng word, bakit palaging ito yung nabubuklat ko? Ano bang gusto mong sabihin? Ano bang mensahe na gusto mo na para aking maunawaan? Eh, ngayon po, siyempre, binasa ko dito kaya ako sa 101 kukuha ng mensahe. At yan po, ito po yung naano ko, ah, nabasa. Ito sa 6 at saka 7. At, yun po ang naano ko ay meron po siyang ano, meron po siyang connection doon sa aking shinare sa Facebook, 'di ba? "Mine eye shall be upon the faithful of the land, that they may dwell in me. He that walketh in a perfect, ano ba yun, hindi ko na mabasa. Titingnan ko na lang muna dito. Pasensya kasi nakabiran po ng aking logo. Kaya pupunta ako dito sa sa ulitin ko po. "Mine eye shall be upon the faithful of the land." Tama ba yun? Okay. "That they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. He that worketh deceit shall not dwell within my house. He that telleth lies shall not tarry in a sight." 'Di po ba? Magkaka-connect 'di ba? Yung una ko pong ano, yung shinare ko po sa Facebook. So doon ko po na ano po, connection po. So nung nag-share po ako niyan sa Facebook ko, and then nung humingi din po ako ay connection po sila. Kaya diyan po, isa po 'yun sa way na masabi kong God is talking to me kasi yan po, kaya yan po ang testimony ko na bakit masabi ko na God is communicating us, no? So, sa inyo po kung paano nyo po ma-detect na God is talking to you, alam po nyo yan, malalaman nyo po. Dahil the Holy Spirit will teach us, di ba? Sabi doon sa John chapter, saan ba yun? Sa 13:16. Babasahin ko po. Mas maganda po talaga basahin para malaman natin ang salita ng Diyos.
Okay. Sa chapter 16 verse 13 po, dito po natin malalaman na the Holy Spirit will teach us everything. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you in all truth. He will guide you into all truth. For He shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Yan po mga kaibigan. Ang Holy Spirit po magpapaal mag ano ba yun turo po sa atin how God talk to us. Nasa inyo din po yan, maano din po. Siyempre anak tayo ng Diyos, kinakausap po tayo ng Diyos mga kaibigan. In different ways. Ma-detect po natin 'yan dahil anak po tayo as a child of God. Alam natin 'yan, sa totoo lang, alam mismo dahil ituturo. Sinabi dito 'di ba, binasa ko, ituturo ng Holy Spirit po.